Kami sa Mount Zion Baptist Missions ay interesado sa inyong espiritual na kapakanan. Ang layunin natin ay makapaglingkod sa mga nagnanais ng kaalaman tungkol sa kaligtasan na nasa Panginoong Hesukristo at tungkol sa katotohanan ng banal na kasulatan. Matutulungan ka namin malaman ang iyong espiritual na kalagayan sa pamamagitan ng paglalahad ng sinasabi ng Diyos ng Biblia tungkol sa inyong kapakanan. Kung ikaw ay hindi isang Kristiyano o kung ikaw ay hindi isang born again, ibig sabihin na ikaw ay tunay na ligtas sa pamamagitan ng grasya ng Diyos at pananampalataya sa Kanya, kung hindi mo pa siya tinanggap sa iyong buhay at hindi mo siya kilala bilang Diyos na nagkatawang tao, namatay, nilibing, muling nabuhay ayon sa banal na kasulatan, hindi ka pa born again. Maaring nasa simbahan ka, maaring nasa iglesia ka, maaring kaanib ka ng isang reliyon, pero kung wala kang personal na relasyon sa Panginoong Hesukristo bilang iyong sariling tagapagligtas, hindi ka pa mananampalataya kay Hesukristo. Kung gayon, ang kasalukuyang kalagayan ay ikaw ay nasa ilalim ng paghatol ng Diyos. At balang araw ay haharap ka sa kanyang walang hanggang puot sa impyerno. Ang mabuting balita o yung tinatawag na ebanghelyo o yung good news o yung gospel ay si Kristo ay namatay para sa iyong mga kasalanan. Siya ay inilibing at muling nabuhay ayon sa mga banal na kasulatan. Kaibigan, kung alam mo na sa iyong sarili na ikaw ay isang makasalanang tao, at lahat ng mabubuting gawa ay hindi maaaring magbigay lugod sa Diyos. At kung tutuusin, eksamin mo yung sarili mo, sumasalungat ka sa salita ng Diyos at alam mong ikaw ay makasalanan, dapat talikuran mo ang iyong sarili, yung sariling mabubuting gawa o yung mga pagtitiwala mo sa mga relihiyon o sakramento o iglesia or whatever. Kailangan pagsisihan mo ang sarili mo, pagsisihan mo ang kasalanan, at talikuran mo ang mga ito sa pamamagitan ng pagsisisi. Ikaw ay dapat bumaling sa inyong maling paniniwala, sa iyong kasalanan, sa kamalian, patungo sa Panginoong Hesukristo. At ito ay may halong pananampalataya, buong pagtitiwala kay Hesukristo lamang bilang iyong tagapagligtas para sa biblikal na kaligtasan. So pansinin mo ang mga sumusunod na talata sa Biblia na i-share ko po sa inyo ngayon. Sa Romans chapter 3 verse 23 ang sabi ng Bible, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Romans chapter 3 verse 23. Sabi ng Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Romans chapter 6 verse 23. Ang sabi ng John chapter 3 verse 18. John chapter 3 verse 18. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Sa Luke chapter 13 verse 3, ito ang warning ng Panginoong Hesukristo. Luke chapter 13 verse 3. Sinasabi ko sa inyo, ang nagsasalita dito ay si Jesus. Sinasabi ko sa inyo, hindi. Ngunit malibang kayo'y magsisi, kayong lahat ay malilipol din. Luke chapter 13 verse 3. Sa Apokalipsis chapter 20 verse 15 or Revelation chapter 20 verse 15 ang sabi ng Bible, at ang sino mang hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay ay tinapon sa dagat-dagatang apoy. Revelation chapter 20 verse 15. Acts chapter 16 verse 31. Sabi ng Bible, sumampalataya sa Panginoong Hesukristo at ikaw ay maliligtas. Acts chapter 16 verse 31. Romans chapter 10 verse 13. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Sapagkat ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 4 and 5,
Sabi ng Bible, kung paanong si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan, at na siya ay inilibing at na siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw. So, si Kristo ay namatay, inilibing, muling nabuhay para sa atin, para sa buong daigdig, para sa buong mundo, at para sa iyo at para sa akin. Lalo na dapat personal itong tanggapin na katotohanan. At last verse, John chapter 3 verse 16, napaka-popular naman ng Bible verse na ito. Pero John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, ngunit magkaroon ng buhay na walang hanggan. John chapter 3 verse 16. So kaibigan, kung ikaw ay magsisi at tumanggap sa Panginoon, ikaw ay maliligtas. Magtiwala ka lamang sa Panginoong Jesucristo. Tunay na, kumbaga magpahinga ang iyong sarili at kaluluwa sa Panginoon. Yan ang tunay na kaligtasan. Hindi umaasa sa relihiyon o iglesia o mga santo, mga prayers. Hindi ka umaasa sa sarili o kahit anong gawa o baptism. Wala hong nakakaligtas, si Jesus Christ lang po ang nakakaligtas. Siya ang tanggapin sa iyong buhay. Kung ikaw ay ligtas sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya kay Jesus, ang kailangan mo ngayon ay ma-baptize ka na sa pamamagitan ng isang biblical baptism. Hindi para maligtas, kundi para lumago sa pananampalataya dahil ikaw ay ligtas na sa pamamagitan ng pagsisi at sumampalataya ka na kay Jesucristo. Ngayon, kung ikaw ay Kristiyano na, magpabaptize ka sa isang Biblical Baptist Church upang ikaw ay lumago sa pananampalataya. Kasi lahat ng mga tumanggap kay Kristo, sila ay nabautismuhan. Hindi para sa kaligtasan, kundi para sa paglago sa pananampalataya. Sabi ng Bible sa Acts chapter 2 verse 41, Acts chapter 2 verse 41, lahat ng masayang tumanggap sa kanyang salita ay nabautismuhan, at sa araw na yan nadagdagan sa kanila ang 3,000 kaluluwa. So, pansinin mo yung Acts chapter 2 verse 41. Una, kailangan tanggapin ang salita ng Diyos. Pangalawa, ang baptism. Pangatlo ay yung pagdagdag sa kanila sa bilang ng simbahan. So, hindi ho nakakaligtas yung pag-baptize. Hindi nakakaligtas yung kaanib ka ng simbahan. Ang kaligtasan ay sa pagtanggap sa salita ng Diyos. Susunod doon yung baptism, susunod doon yung pag-anib sa church, at pag na-save ka na, at na-baptize ka na, at sali ka na sa church, doon mo malalaman kung paano lumago sa pananampalataya. At sa church mo pwedeng gamitin ang paglilingkod sa Panginoon, pagsamba sa Kanya, at pagtupad ng layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Lahat yan ay nasa church. Pero una sa lahat, pinaka-importante, na ikaw ay born again muna. Ikaw ay maligtas sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya kay Jesucristo. Salamat sa pakikinig ninyo. Kung ikaw ay interesado na maging Kristiyano, o di kaya tumanggap ng biblical na baptism, o di kaya gusto mong sumali sa isang Biblical Baptist Church, makipag-ugnay lang po sa amin. Ipaki-email mo kami, o di kaya i-text mo kami, o i-messenger mo kami sa Facebook. Gusto po namin makarinig po sa inyo. Salamat po. Masayang araw po sa inyo.